na nagmumula sa Panginoon. Tunay na kalayaan mula sa Panginoon. Amen. Walang ibang makakagawa po nito, hindi po kami. At hindi rin po kayo. Kundi ang Panginoon Jesus na siyang naghari, namatay sa krus, at muli naghari sa kalangitan. Amen. Isa pa nga natin palakpakan ng Panginoon. Pasarayan, makisuya. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, kapatid. Binibigyan kita ng karapatan. Nasampalin ako kapag ako'y nakatulog. Okay, alas 3 na ng hapon. Ito yung oras na kung saan ay inaantok pa rin ang karamihan. At paano ba ito? Kasi kanina ginawa namin ayaw. Okay. So, madalas inaantok tayo pag ganitong, sabi nga nila, unholy hour. Pero hindi tayo papayagan ng Diyos na makatulog ngayon. Amen. Dahil isasampal sa inyo. Kaya hintayin nyo na. Okay? Pero yung mga kagalit nyo ngayon, dito po muna ang tingin. Baka hintayin nyo yung katabi nyo. Uy, napikit na ng sandali. Pastor, sinampal ko pa agad. Dahil baka makatulog. So, kung kanina, naalis, ang daming inalis sa atin, tama? Huwag mo kayong pumayag na dala-dala nyo pa yan. Please. Okay? Yung mga bigat, yung mga kasalanan, yung mga curse, huwag yung payagan ng inyong sarili na pulutin pa. Okay? Kanina, nagsunog na tayo para hindi nyo na ulit makita. Okay? Mga simbolo na gusto ng Panginoon na gawin natin para sabihin natin, you are no longer slave of your past. Kung hindi, narito ang Panginoon. Nais niya na palayain ka, nais niya na maranasan mo ang tunay na kagalingan, ang tunay na kapatawaran. Amen. At ngayon, nagliliwanag po ang bawat isa. Subalit, hindi pa rin natin kaya magpatuloy sa buhay kung wala yung pinangako ng Panginoon. Ang sabi po rito sa Gawa, chapter 1, verse 4 and 5, sama-sama nga natin basahin. Sa isang pagkakataon, habang siya ay kumakain na kasama nila, siya ay nagbigay sa kanila ng utos na ito. Huwag kayong umalis sa Jerusalem, ngunit hintayin nyo ang kaloob na pinangako ng aking Ama, na narinig nyo na ang aking sinalita, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit sa ilang araw ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So, nagbigay daw po rito ng utos si Jesus na huwag kayong umalis sa Jerusalem. Meron silang tagpuan, encounter. Amen. Na doon sa kanyang gagawin ay hintayin nyo yung kaloob na ipinangako nino na kanyang Ama na narinig na sinabi sa atin. So, lahat po tayo gusto po natin ng mga pangako. Sinong ayaw ng merong pangako? Amen? Gusto natin nakakarinig ng mga pangako, lalo na yung mga tinutupad. Kasama ang palad, ang tao ay madalas mangako, pero hindi naman nangyayari o napapako. Katulad ng nakaraang kumpanya, di ba? Sasabihin niya sa inyo, oy, pag nanalo ako, lahat ng bakong daan ipapasemento ko. Pati yung matino, papasemento ko. Ghost project na naman. Hindi ko malis yan. Diba? Pati yung mga paku-paku niyo mukha, papasemento ko. Hindi ko. Sa mga magulang, di ba? Na sinasabi sa kanyang anak, pag naging honor ka, ipapatayo kita ng monumento. Oo, di ba? Nangyari ba? Hindi kasi naging honor. Sa mga may boyfriend at girlfriend, ano sabi? Ikaw lang ang aking mamahalin. Di ba? Na wala akong ibang titignan, wala akong itong bibigyan ng pansin, kundi ikaw. Pati sa ating mga asawa. Pero parang mukha yata kayong bitter. Bitter na bitter. Basta nakala mo ba? Teka. Ito nakakagandahin. Dahil kapag ang Diyos ay nangako, Kanya po itong tinutupad. Imagine, doon pa lamang sa, kung babasahin po natin yung salita ng Diyos, ang daming pangako, hindi lamang basta nanatiling pangako.
From Old Testament to New Testament, ang Lord ay laging kumikilos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Abraham, kilala niyo si Abraham. Anong pangako ng Diyos? Paparamihin daw yung kanyang lahi ng sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Samantalang si Sarah ay baog. Nangyari po ba? Amen. Nangyari. Ang sabi niya sa bansang Israel, kayo yung aking natatanging bansa. Dahil kayo yung aking bayan. Nangyari ba? Pansin niyo, ang daming gumegera sa Israel. Alam niyo kung kakapurit na bansa lamang sila. Maging sa Old Testament, imagine, parang yung nagbabasa ng kala mo yung istorya lang, di ba? Grabe, kampi-kampi, 10 hari. Pero dahil ang Diyos ang sumasa kanila, minsan hindi mo sila natatalo. Sa tuwing sila sumusunod sa Panginoon, hindi sila natatalo. Ibig sabihin, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang tanong, ano ang pangako ng Diyos sa iyo? O para sa iyo ba yun? Gusto niyo po bang malaman yung pangako ng Panginoon? Basahin po natin ito ng malakas. Ako ay nasa mundo ito sa loob ng 33 taon. Ngunit ito ang pinakamabuti para sa inyo na ako ay pupunta sa Ama. Kung ako ay mananatili, ang tagapayo ay hindi pupunta sa inyo. Noong pumunta ako sa piling ng Ama, nangako siya na bibigay sa iyo ang pinakamagandang regalo. At ito ang ipinangako ko sa iyo. Ipinangako ko na ipapadala ko sa iyo ang isa na tutulong sa iyo sa lahat ng kailangan mo. Ang isa na aaliw sa iyo kapag ikaw ay nalulungkot o nasa kagipitan. Ipinangako kong ipapadala sa iyo ang Espiritu ng katotohanan na gagabay sa iyo sa lahat ng katotohanan. Ihahayag niya ang aking lihim sa iyo at ipapakita sa iyo ang mga darating pa. Ipinangako ko na ibibigay ko siya sa iyo kung ihilingin mo siya. Kapag tinanggap mo siya, magiging ganap ang iyong kagalakan. Jesus. Amen. Na ang Diyos daw ay nagbigay ng pangako sa atin. Kanina, ang premise, kapag nangako ang Diyos, kanya itong tutuparin. So, ang tanong, ano daw ba yung pangako ng Diyos? Ano po? Ibibigay niya, ipapadala niya yung regalo. Isusuko niya yung regalo na ipinangako ng Ama na ibinibigay din naman niya para sa atin. Ano daw po yun? Yung kanyang banal na Espiritu. So, madalas, kapag pinag-uusapan ng Diyos, ang lagi natin naririnig ay ano? Ang Diyos Ama, na nasa langit, di ba? Kadalasan, ayan, kanina pa natin napapakinggan about Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus mula nung siya'y nasa langit, nung siya'y na buhay dito sa lupa, at nung umakyat. Tama? Pero, madalas, nababaliwala yung banal na Espiritu Santo. Tama? Na paminsan, wala tayong idea kung sino ba talaga yung banal na Espiritu. Kaya ngayon iba, sinasabi na ang banal na Espiritu is just a power. Kapangyarihan lamang, pero kumbaga walang bahagi sa kadyosan. Samantalang ang totoo, He is one of the third person sa Godhead. Kapag sinabing Godhead, ibig sabihin merong isang Diyos na merong 3 persona. Ano po ibig sabihin nito? Ang Espiritu Santo, siya po ay isang persona. Ano naman ibig sabihin ng persona? Okay? Pasilin po natin, nung binautismo si Jesus sa book of Luke, ang sabi doon, nung siya ay nasa Jordan, nung siya ay umahon, okay, mula sa tubig, ang sabi doon, may isang, yung banal na Espiritu sa anyong kalapati bumaba. At mula sa langit, nagsalita ang Ama na sinabi, ito yung aking anak na lubos kong kinalulugdan. Okay? Pansinin po natin, hindi po siya hiwa-hiwalay lang. Or, sasabihin natin ay iisa lamang. Kung hindi, meron silang persona. Kapag pinag-usapan ay persona, ibig sabihin siya ay nagmamahal. Sabihin nga po natin,
siya ay nagmamahal. Diba? Sino dito ang nagmamahal? Akala ko hindi. Then, siya din ay nadarama. Hindi siya basta espiritu lamang na, or katulad ng sasabihin natin ay hindi nag-exist. Nadarama po ang banal na Espiritu Santo. Katulad mo at katulad ko, nakikita at nadarama. Siya din ay nagdadalamhati at nararamdaman niya ang mga emosyon ng ating mga naranasan. Kung paano si Jesus naramdaman niya, kung paano maging tao, the same thing with the Holy Spirit. Na ito yung kanyang katangian. Ito yung kanyang pagiging persona. Na kapag daw ang isang tao ay nagkasala, ano nangyayari? Nagdadalamhati, nalulungkot ang banal na Espiritu. Na kapag ang isang tao ay sumusunod, natutuwa naman yung banal na Espiritu sa bawat isa. Na kapag ang isang tao ay nasa pagsubok, ang banal na Espiritu daw ay nakikiramay. Dahil sa lahat daw ng ating mga paghihirap, siya ay nagdurusa. Ibig sabihin, kabahagi pala natin ang banal na Espiritu. Na kapag nakilala mo siya at nalaman mo na siya pala ay lagi natin kasama. Amen. Dahil kung tayo tumanggap sa Panginoon, naranasan natin makibahagi yung banal na Espiritu sa atin. So, hindi ka niya iiwan dahil gusto ka niyang maging kaibigan. Amen. Na yung banal na Espiritu ay nagnanasa sa atin na huwag siyang baliwalain. Kung paano kilala natin yung Ama, yung Anak, ngayon, nais ipakita sa atin na meron palang isa pa na persona na gustong ipahayag kung sino siya para sa ating mga buhay. Nais niya na sa ating pakikipag-usap at naghihintay na tanungin natin siya tungkol sa bawat hakbang na ating gagawin. Okay? Dahil siya ay isang persona. Amen. Hindi lamang po ang banal na Espiritu isang persona, siya din daw po yung ating tagapag-aliw. So, sa pagtuturo po ni Jesus patungkol sa kanilang mga disciple, tinukoy po yung banal na Espiritu bilang tagapayo. Or sa Grekong salita ay paraklete. Ano ibig sabihin ng paraklete? Siya yung tagapag-aliw na nangangulugang darating sa atin upang daw tayo tulungan. Helper sa ibang salin din. Sabi nga, matapos ng Panginoon Jesus, nung natapos niya yung kanyang ministry dito sa lupa, ayaw niya daw tayo iwang nag-iisa. Lalo na yung kanyang mga disipulo. Kaya kung kanyang tinipon, sinabi niya rito sa John chapter 16, datapot sinasabi ko sa inyo ang katotohanan sa ikabubuti nyo na ako'y aalis. Madalas, sinasabi ng iba, sana nakita ko kung paano naghimala si Jesus. Di ba ang sarap nun? Na kung paano na nabuhay si Jesus, naghimala ng 5 tinapay, ng 5 tinapay at 2 isda. Di ba? Sana nakita ko. Pero sabi ni Jesus, sa ikabubuti nyo na ako'y aalis. Sapagkat kung di ako aalis, ano sabi? Ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So, grabe pala, no? Isa ikabubuti natin. Kumbaga, we are in the year of the works of the Holy Spirit. From the moment na si Jesus ay nag-resurrect mula sa patay at umakyat sa langit, and then, mula sa disciples, patungo sa panahon noon, hanggang sa panahon ngayon, sabi rito, ang banal na Espiritu ngayon ang gumagawa at kumikilos. Amen. Kumbaga, ito yung panahon na nais ng Panginoon na iparanas. Imagine, nung si Jesus, nagkatawang tao, limited yung kanyang katawan. Kailangan niya pumunta sa iba't ibang lugar. Dala yung kanyang katawan. Amen. Pero ngayon, dahil ang banal na Espiritu ay nasa lahat ng lugar, hindi mo kailangan, di ba? Nahintayin, baka nasa Jerusalem si Jesus o yung Holy Spirit, paano na tayo? Nakukuha niya? Paano na yung Pilipinas, ang tagal yatang magbiyahe? Hindi tayo kailangan na maghintay.
Ito ang kagandahan. Ang Banal na Espiritu ay handang tumugon sa ating pangangailangan at lumakad sa tabi natin magpakailanman. Nakakatawang isipin, noon lagi niya lang kasama 12 alagad. Parang special lang sila nung paano tayo? Diba? Pero ngayon grabe. Kaya nga sabi ni Jesus, ikaw bubuti niyo yung pag-alis ko. Kasi kung hindi ako aalis, hindi ko rin may susubok yung Banal na Espiritu. So pakibulong mo sa iyong katabi, hindi na pala ako mag-iisa. Amen. Si baby ko ngayon, dahil nga meron siya mga napapanood sa palabas, na parang I'm alone, yung mga ganon. Diba? Lagi namin binabanggit, no, you're not alone. God is with you. Yeah. Yun ang kaganda sa mga bata no? Hindi mo kailangan paliwanag ng mahaba. Ganun katindi, kadali nilang maniwala. So, kasama ko yung mga aliw. Amen. Na kapag ako'y nalulungkot, tawag ka lang sa Banal na Espiritu. Dahil, ang sabi, sinugo niya sa atin yung mga aliw. Hindi lang po siya mga aliw, ano pa? Siya daw yung ating gabay. So, sabi po sa John, kung noon, ang sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapangon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya, siya pa rin noon, si Jesus. Amen. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay, kundi ang Panginoong Jesucristo. So, balik kung siya yung umakyat, meron siyang, ibinaba. Diba? Ibinigay na regalo upang sa ganon, doon sa panahon ng ating paglalakbay, meron tayong kasama na gumagabay. Okay? Na ito po yung ating gabay upang hindi tayo maligaw. Hindi tayo malihis sa maling daan. Sa maling landas. Ang sabi, datapwat, John chapter 16:13. Datapwat, pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan ay, ano daw po? Papatnubayan kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Sasalitain niya lamang ang kanyang narinig at sasabihin niya sa inyo ang mga darating pa. So, ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus, pinagpapatuloy niya lang. Pero itong kagandahan, kasi even the future, yung pwede pang maganap at mangyari, hindi niya daw ito ililitin. Ipapahayag sa atin daw ito ng patnubay. Okay? Ang mga Pinoy, di ba? Kapag naghahanap ka ng direksyon, madalas, saan po ba rito yung bahay ni Aling Bebang ganda? Diba? Sasabihin nila, ay nako, dyan lang yon. Pero yung sinasabi na lang dyan, punta ka dyan sa dyan, tanong naman, ay po ba dito yung bahay ni Aling Bebang ganda? Ay, dyan lang din yun. Di ba? Ang gulo. Lalo na kapag magta-travel ka sa ibang bansa noon, ano ang gamit? Panahon ni Kopong-Kopong. Ano yung gamit? Mapa. Ang hirap noon, hindi mo alam yung north, south, east, west. Ang hirap noon ay iba yung direksyon. Diba? Ang hirap. Na habang nagdadrive ka, titignan mo yung mapa, nasaan na ba ako? Nasaan ba yung mga point na pwede kong tandaan? Mabuti na lang merong mga GPS na ngayon. Okay? Ang dali. Na kahit pumunta ka ng ibang bansa, makakapag-drive ka, makakapunta ka sa point A to point B, lalo dito sa Pilipinas, sasabihin ng GPS, kumanan pagkatapos ng 2 metro. Kumaliwa pagkatapos ng 5 metro dahil maraming pulis. Di ba? Mga ganun. Sinasabi na kagad sa'yo, malayo pa lang, ay, matraffic. Yun. Ganun naman Kumbaga, binibigyan ka ng direction. Pero alam niyo ba, mas mabuti yung Banal na Espiritu. Kasi hindi lang siya basta gabay. Kumbaga, di ba, yung parang may kaibigan ka, sinabi mo, tara, punta tayo doon sa, saan ba yung bahay ng dati nating kaklase? Dito lang yan sa ganito-ganito. Pero sinabi niya lang sa iyo yung direksyon, pero hindi mo siya kasama. Tama? Pero sabi dito, kung papatnubayan niya kayo.
na yung banal na Espiritu sinugo daw, ibinibigay upang gabayan daw tayo from point A to point B. Doon, sabi nga, di ba, ulit, balikan ko, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, yung paglalakbay natin dito sa lupa, kasama pala natin, gusto tayong patnubayan ng banal na Espiritu Santo. Upang gabayan, ituro, ano yung dapat natin gawin, ano yung dapat natin sabihin, ano yung mangyayari sa pinaharap. Kaya pala yun. Diba? Kaya palang gawin ng Panginoon yun sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sasamahan ka niya, gagabayan ka niya, dadamayan ka niya. Hindi niya lang ituturo sa iyo yung daan, kundi kasama mo siya habang ikaw ay nag-iisa. Kasama mo siya kapag ikaw ay nag-i-struggle. Kasama mo siya habang ikaw ay nalulungkot. Hindi porke kay Kristiyano na wala ng kalungkutan. Okay? Hindi porke Kristiyano ka na hindi mo mararanasan yung hirap ng buhay. No. Kaya nga lalo natin kailangan ang banal na Espiritu Santo. Amen. Pakibulong mo nga niyo katabi. Sino ang gusto mong gumabay sa iyo papuntang langit? Diba? Si Mrs. ba? Si ate, si kuya. Amen. So, yan po ang banal na Espiritu Santo. Pero tanong naman natin, ano yung binabanggit na bautismo ng Espiritu Santo? Okay? Ano daw ba yung bautismo sa Espiritu Santo? Una, ito daw po yung kaganapan sa hula ng propesiya. Ang sabi po sa Luke chapter 3 verse 16, dahil dito, sinabi niya sa kanila, babautismo ko kayo sa pamagitan, o binabautismo ko kayo sa pamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamagitan ng Espiritu Santo at apoy. So, pinaprophecy ni John the Baptist na yung darating si Jesus ay hindi magbabautismo sa tubig lamang, kundi saan daw? Sa Espiritu Santo. Kumbaga, ito yung katuparan ng mga prophecy. Hindi lamang yan. Maging si Jesus, ito yung kaganapan na sinabi ito ni Jesus. Yung kaninang binasa natin sa Gawa 1:4-5. Ang sabi, sa isang pagkakataon, habang siya ay kumakain na kasama nila, sinabi niya, nagbigay sa kanila ng utos na huwag kayong umalis sa Jerusalem. Ngunit hintayin nyo ang kaloob na pinangako ng aking Ama, na narinig ninyo na aking sinalita. Si Jesus po ang nagsasalita. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit sa ilang araw ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kumbaga, si Jesus mismo, inulit niya yung sinabi, yung prophecy ni John the Baptist. Na ito ay kaganapan sa mangyayari sa susunod. Na sino po rito na bautismo na sa tubig? Wala pa rin. Akala ko wala. Okay. Sino na rito yung nabautismo sa Espiritu Santo? Wala pa. Alam niyo po ba na yung bautismo, kung paano yung bautismo sa tubig isang beses, ang bautismo sa Espiritu Santo isang beses din. Pero, meron pong tinatawag na kapuspusan. Mamaya, titingnan po natin. Tingnan natin ito. Sabi, dapat tandaan tungkol sa Espiritu Santo. Okay, ano daw po yung mga dapat nating tandaan? Una, or ito po yung kaloob ng Espiritu Santo ay pangako sa lahat ng humihingi. Ang sabi ng Lucas 11:11-13, kayong mga ama, bibigyan nyo ba ng ahas ang inyong anak kung humingi siya ng isda? Bibigyan nyo ba siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kayong mga sasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kanina, grabe, no? Ang daming mga character
ng Panginoong Ama at ng Panginoong Jesus na ating natutunan. Yung greatest love, di ba? Yung greatest love din ng Ama. Dahil kung yung Ama hindi pinayagan si Jesus, teka, isa-isa ka na nga lang, ibibigay pa kita. Di ba? Kumbaga, the greatest love of Jesus sa atin. At ngayon, sinasabi niya, ito nga kayo nga, may mga ama kayo sa lupa na nagbibigay ng magagandang bagay sa inyong mga anak. How much more na hindi niya ipagkakaloob o ibibigay ang kanyang banal na Espiritu sa mga, ano daw po ang requirements? Sa mga humihingi sa Kanya. So, pakibulong mo sa iyong katabi, sa kabila naman, laging yung kabila talaga bang nasa iyo na yung banal na Espiritu? O hiningi mo na nga ba? Di ba? Kaya paminsan sinasabi natin, wala pa, hindi ko pa nararanasan. Ang tanong, hiningi mo ba? Dinesire mo ba? Di ba? Ang sabi nga, sino mang mananampalataya ay maaaring tumanggap. Sino po rito yung sumasampalataya sa Panginoon? Amen. Amen. So, sinabi rito, sino man daw ang sumasampalataya ay maaaring tumanggap. Ang sabi ng Joel, isa pa rin itong hula. Imagine, ilang daang taon na nakakalipas noong hinula po ito at pagkatapos ngayon, in the future, ito po yung sinasabi sa atin. Sabi nito, pagkatapos nito, sabi ni Propeta Joel, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki. Tingnan niyo yung mga matatanda siya. Tingnan niyo ito. Ano? Nananaginip. Ayan. Katuparan mo yan. At makakakita ng mga pangitay na mga kabataang lalaki. Sa panahon yon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Grabe, no? Kasi sa panahon nila, merong distinction. Yung lalaki at babae. Pag babae ka, baliwala ka. Lalo na pagdating sa pagiging alipin. Hindi sila magkasamang kumakain. Diba? Tagahugas ng paa. Kumbaga hindi halos sa ibang kultura hindi sila halos tinuturing na tao. Sa India, isang pinaglalaban dyan, lalo na yung mga babae. Kapag namatay ang kanilang asawa na lalaki, kasamang ililiging yung asawa nilang babae. Opo, nangyari po yun. Ganong kakababa yung pagtanaw sa mga babae. Kaya nga po, di ba, meron nga rin, hindi pwedeng tumayo ang mga babae, bawal mangat ng mga babae. Pero tingnan niyo po, in the last days, ang sabi nito, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu Santo, ibibigay niya kung meron discrimination pa rin, yung lalaki at babae, sasabihin lang nun sa iyo ng Panginoon, teka, hiwalay nga natin, upo mo na yung mga lalaki dito, at sila ang aking kakausapin, at yung mga babae, sa likod po kayo. Pero hindi lalo na kung alipin. Labat na ba? Palitan na lang ng isa ko pa. Lalo na kung alipin. Nakapag-alipin ka, huyo. Diba? Hindi sila tinuturing na tao. Pero ito kagandahan. In the last days, yung regalo ng Diyos. Babae ka man, lalaki ka man, yung iniisip mo, uy, bata ka man kaya dito. Sinabi pa rin na yung encounter weekend. Sinabi pa rin na pati yung mga kabataan, di ba dapat, alam nyo, ayan, yung mga kuyang ate natin dito, noong panahon namin, kapag may bisita kami, sa loob lang kami. Bawal kang sasabat sa usapan ng matatanda. Ngayon, ngingiti-ngiti, pero manda ka pag-uwi, pag alis ng bisita mo. Kasi walang puwang yung mga bata. O paano walang puwang yung mga babae, walang puwang yung mga alipin, walang puwang din yung mga bata at kabataan. Sa panahon ng Roman Empire, kapag pinanganak, pag nanganak, at ang pinanganak ay babae, pinatapon sa iyo.
Kailangan lang nila warrior. Lalaki. Grabe, no? Ganun pala noon. Hindi natin alam. Kumbaga, wala tayong dating saysay sa pananaw ng tao, pero sa pananaw ng Diyos, you are special. Amen. Diba? Sa paningin ng Diyos, hindi walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. You are special. Kasi yung regalo niya, hindi lang para doon sa parang, di ba? Binibigay nito sa bawat isa. Sa bawat nagnanasa, di ba? Kaya nga po, napakapalad po natin. Nais ng Diyos na ipagkaloob po ito sa atin. Sa bawat isa na ibubuhos niya sa mga humihingi sa Kanya. Pang-apat, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kapangyarihan sa pagsaksi. So, yung bautismo daw po na sinasabi ng Biblia dito sa Gawa chapter 1 verse 8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya, ano daw po yung tatanggapin nila? Ito po'y bahagi na kapag ikaw ay binautismohan at napuspos ng banal na Espiritu Santo, sabi doon, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Sigaw po nga natin, power! Power! Yan! Taas ang kilikili! Power! Power! Isa pa, power! Power! Ayan! Di ba mas malakas? Gusto ng Diyos na iparana sa atin yung kapangyarihan. Na hindi po yan yung Superman o si Darna. Kung hindi, gusto niya na maging witness tayo. Ang sabi ng Gawa, chapter 2, verse 1 to 4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito yung bahay na kinaroroonan nila. At may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila. Kanina, sinasabi nga, sa bawat pinagkalooban, pinuspos, binautismohan. Alam niyo po, ano yung pagkakaiba noon, Pastor? Dito narinig natin na puspos. Diba? Ayun, lahat sila ay napuspos. Pero ito yung kaganapan nung sinabing babautismohan kayo. Diba? Kaya nga po, ang bahagi ng bautismo ay kapuspusan. So, balit, ang kapuspusan ay ninanasan ng Diyos sa bawat isa na magpatuloy. Okay? Dahil, ang sabi nga, meron tayong mga leak. Nagkukulang. Kumbaga, sa buhay natin, kailangan natin ng kung paano ang Diyos ay 100% gustong gumalaw sa atin. Subalit kung hindi po natin ito hahayaan, hindi po natin mararanasan yung tunay na kapuspusan mula sa Kanya. Ang sabi nga po ay hindi lamang po itong pagsasalita ng iba't ibang wika, kundi pagkatapos nito o pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtutipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, yung first time nilang naranasan yung kapuspusan, nabautismuhan po sila. Pero ninanasan ng Diyos na patuloy po tayong mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga, do not be filled with wine or alcohol, but filled with the Holy Spirit. Kumbaga, gusto ng Diyos na punuin tayo ng Kanyang Espiritu Santo. Na nung tinanggap natin po ito, patuloy na gusto ng Panginoon na higit at higit pa ang ating maranasan. Meron po ako rito isang makapangyarihang gloves. Alam niyo po ba na ang gloves na ito ay kayang bumuha ng pulpitong ito? Ay, siguro medyo mabigat. Ito na lang computer. Wala pa rin visa.
Ito na lang kayo microphone. Pero meron pala akong nakalimutan. Yung kapangyarihan ng gloves na ito, unless na isusuot ng kamay ko, doon pa lang mangyayari na magagawa niya yung dapat gawin. Okay? Maging sa buhay natin, para tayong mga gloves na wala tayong magagawa unless na yung Banal Espiritu Santo ang siyang gagawa at kikilos sa buhay natin. Amen. Hanggat hindi 100% mo kahayaan. Minsan kasi, Lord, yung kalingkingan ko na lang muna ibibigay ko sa iyo, ha? Lord, kumilos ka muna dito sa apat, huwag mo muna, ha? Tapos gusto natin ang kapangyarihan. Gusto natin katagumpayan. Gusto natin, Lord, sige na, bigyan mo ako ng direksyon. Nakukuha niya. Madalas yung gusto natin, ito lang, yung pinakamadali. Lord, ibibigay ko yung madali. Yung boyfriend, teka. Yung future ko, Lord, teka muna, ha? Pagpipili ko. Tama? Yung binibigay natin yung maliliit na bagay, yung bahagi sa buhay natin, tapos naghahanap tayo ng malayang pagkilos ng Banal Espiritu. Wala pong mangyayari. Kaya nga po sabi rito, nais ng Panginoon na puspusin tayo. Hindi lang 50-50. Gusto niya yung lahat sa atin. Nais ng Diyos na ikilos niya, makilusan, mapagharian ang bawat isa. So, bakit ba natin kailangan ang kapuspusan ng Banal Espiritu? Kasi binibigyan po tayo ito ng kapangyarihan. Sabi nga po, power, di ba? Binibigyan tayo ng power ng Panginoon upang maging saksi. Yung mga dati natin, mahihiyain ako, duwag ako. Pero matapos nilang mapuspos ng Espiritu Santo, matapos nilang maranasan yung kapuspusan, yung bautismo ng Espiritu Santo, ayun, imbis na nagtitiktok, okay? Imbis na kung ano-anong sinasabi sa Facebook, ano nang ginagawa? Mga message na ng Panginoon. Di ba? Yung dating ihiya-hiya, dating gudungo-dungo, ngayon, taas no, walang hiya. Okay? Mga walang hiya para kay Kristo. Amen? Ito yung gusto ng Panginoon. Matapos kang linisin ng Panginoon, matapos kang patawarin ng Diyos, matapos na gawin yung magagandang bagay sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, 2 beses kang naging akin. Kasi nilikha ka niya, pagmamayari ka niya. Diba? Ninakaw ka ng dyablo, pero tinubos ka ng Panginoon. Nilinis. Amen. Ngayon, nais ka niyang gamitin para ipagmalaki yung ginawa niya sa iyo. Amen? Ito, lalo ngayon, encounter nito, ipagmalaki mo yung ginawa ng Diyos. Yung amazing thing na sasabihin mo, hindi ko to lubos maisip na merong isang Diyos na magmamahal sa akin. Na kaya pala akong patawarin, kaya palang kumpunuhin. Diba? Yung sugat ng aking puso. Lahat ginawa ko na nakipag-vision na ako para akala ko yung sugat na ito gumaling. Nakipagrelasyon ako sa maling relasyon para gumaling. Diba? Ang dami natin ginagawa pero grabe, ilang oras lang pala kayang baguhin ng Diyos kung isusuko mo sa Kanya. Amen? Ilang oras lang pala, kaya palang baguhin ng Panginoon. At ngayon, sabi niya, hindi mo to kayang mag-isa. Pwede ka na namang masagatan. Amen? Pwede na namang mali ang iyong maging desisyon sa buhay. Hello! Kaya, bibigyan kita ng kasama. Bibigyan kita ng kakayanan. Power, sabi nito sa pangalawa, magtagumpay at mag-prosper. Woo! Amen? Na dati kang kulelat sa school. Dati, halos hindi ka na makatulog, hindi ka natutulog, mag-aral lang. Pero ngayon, dahil Lord, bago ako mag-aral, hihilingin ko na tulungan mo ko, samahan mo ko sa aking pagre-review. Diba? Na yes, kailangan mo pa rin mag-aral, ha? Hindi magic yan. Baka sabihin niyo, sige, gagabayan ako ng Holy Spirit, di ako mag-aaral. Susubukan ko talaga. Pagdating ng exam, zero. Bakit? Ang sabi ng Holy Spirit, sabi ko, ipapaalala ko sa iyo lahat ng mga inaral mo. Okay? Hindi konsentidor ang Banal Espiritu. Okay? Ipapaalala niya, ano yung binasa mo? Ano yung mga sinaulo mo? Ano yung pinag-aralan mo? Kaya kung wala kang pinag-aralan, ano yung ipapaalala niya sa iyo?
Okay? Right? Baka kayo, sabi ni Pastor, meron, mananagumpay. Amen. Na meron katagumpayan. Kaya nga sa panahon na hindi mo alam ang gagawin, hindi ka ng direksyon. Nais kang gabayan ng Diyos. Upang, magpagaling ng sakit at magpalayas ng demonyo. Na dati, takot ka sa demonyo. Diba? Dahil inisip mo, nako, baka iposes ako nito. No. Kasi nananahan na sa iyo Banal Espiritu Santo, hindi ka niya kaya. Dahil hindi niya kaya ang Banal Espiritu. Kumbaga, balikan natin yung blood. Sabi dito, hindi ikaw kakasangkapan ng alam ng Panginoon. Yung lakas na nagmumula sa iyo, ang naggumagawa nito yung Banal Espiritu Santo. Para bang si Samson, nung siya ay lumihis, di ba? Nung nag-disobey siya sa Panginoon, nasabi yung Banal Espiritu nawala, umalis, nawala yung kanyang lakas. Amen? Kaya nga gusto ng Panginoon na lagi kang makipag-liig, lagi kang mapuspos ng Banal Espiritu upang magtagumpay laban sa diablo. Amen? Na ngayon, sabi nga kanina, pinutol na, pinalaya ka na sa gapos, sa pagkakakulong, sa pagkakaalipin sa diablo. Kaya ibig sabihin, hindi na yung may authority sa iyo yung diablo. Ang tanong, sino? Either ikaw, kung ikaw pa rin yung nag-ahari sa buhay mo, na madali na namang matalo, or bibigyan mo ng chance yung Banal Espiritu na maghari ng patuloy sa iyo. Amen. Na kaya natin ngayon magtagumpay sa kasalanan. Pakinggan nyo to. Echo! Pakilakas niya po yung echo. Echo! Tapos na ako magsalita pero meron pa. Hello! Okay. Pakibalik na sa dati. Alam niyo ba yung kasalanan parang echo na ngayon? Akala mo hindi ka pa napapatawad. Kasi para bang, uy, meron pa kasalanan eh. Diba? Kung may echo pa sa'yo, yung mga nagawa mong kasinungalingan, kalokohan. Pero sinabi ng Diyos, pinatawad na kita. Nilinis ka na kita. Kapag naniwala ka sa echo, anong gagawin mo? Gagawin mo. Diba? O, yan na naman. O. Yan na naman si Tokso. Bubuksan ko na naman. Diba? O papanoorin ko na naman, sasabihin ko na naman, gagawin ko na naman. Pero hindi. Tandaan po natin, sila yung mga echo lamang. Nadadayain tayo. Tandaan niyo po, ang lakas na nagmumula sa Banal Espiritu, kayang-kayang pagtagumpayan yung gawa ng diablo. Amen? And number 5, kaya mong gawin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang layunin. Kasi, hindi na ikaw, kundi yung Espiritu ng Diyos ang siyang sumasayo. Yung dati, pagod na or kahit pagod ka na, tapos, di ba, sinasabi sa iyo ng Holy Spirit, magbasa ka, pero ano nangyayari? Tulog. Diba? Pero ngayon, dahil na nananaas siya sa iyo, puspos ka ng Espiritu. Tingnan nyo, mamaya, kahit pagod ka na. Diba? Bago ka matulog, Lord, salamat. Pagkagising mo sa umaga, dahil puspos ka pa rin, Lord, na-excited pa rin ako sa iyo. Amen. Pero subukan mo, huwag mong gawin. Huwag kang magbasa ng Bible, huwag kang mag-pray, huwag kang umattend ng cell group, huwag kang umattend bukas ng Sunday. Hintayin mo kung ano mangyayari sa iyo. Amen? Bagamat hindi tayo iiwanan ng Banal Espiritu, pero nawawalan, kumbaga, ng control dahil ikaw mismo yung nagpupumilit na baguhin yung direksyon na naman ng Diyos. Amen? Kaya nga po nais ng Panginoon na maranasan natin yung katagumpayan. Maranasan natin yung tunay na layunin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ikaw'y mananagumpay. Amen? Ikaw'y pinatawad. Ikaw ay special para sa Kanya. Kaya nga niya sinubo ito upang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi lamang yan. Number 5, mga hakbang sa pagtanggap ng Banal na Espiritu. Ano ba yung dapat natin gawin upang maranasan natin yung bautismo at kapuspusan? Kung ikaw inabautismo na noon, ngayon ang kailangan mo, mapuspos. Patuloy na mapuspos. Okay? So, ano yung mga hakbang para tanggapin yung kapuspusan nito? Una,
alisin lahat ng hadlang. Ano ba yung mga unang hadlang? Takot na, uy, kailangan ba magsasalita ba ako ng ibang wika? Eh, hindi ko naman alam. Ang sabi ng Bible, ang Banal na Espiritu ang nagbigay nito. Hindi kayo. Hindi mo kailangan aralin. Okay? Kundi sasabihin niya sa'yo, gagawin nito. Kailangan ko bang matumba? Yan, si Tumba Ministry. Hindi mo kailangan matumba. Depende sa gagawin ng Panginoon. Kasi marami ang natutumba. Halimbawa, natumba ng bakla. Umakyat, nung bumangon bakla pa rin. Okay? Hindi yun. Walang pagbabago doon. Okay? Hindi dahil lang sa, kumbaga, meron ngayon ang titindi, tumatumbling. Nakita niyo sa Facebook? Hindi na nasihan bumagsak. Napaka-extreme. Kailangan pa magtatumbling, tapos yung speaker, pupunta pa, kileleos na naman, tatumbling na naman. Nagiging circus. Hindi po ganoon ang Banal na Espiritu. Okay? Kundi tunay na karanasan mula sa iyong puso. Amen? Kaya alisin mo po yan. Di paniniwala. Ayan, hadlang po yan. Oo, kaya nasabi doon, sa mga tatanggap, ito yung mga nananampalatayang umihingi sa kanya. Okay? Walang pakialam. Ayan. Man ba? Diba? Kaya nga namin sinabi sa inyo, yung mga dahilan kung bakit kailangan natin ng Banal na Espiritu, ay napakalaking bahagi niya para magtagumpay tayo. Para magpatuloy tayo sa pananampalataya nito. Then, naiilang na magtataas ba ako ng kamay? Ano kaya sasabihin ng katabi ko? Di ba, pagtatawanan ba ako? Alisin po natin itong mga hadlang na ito. Kung gusto mong bautismuhan ka sa hapong ito, hayaan po natin kumili siya. Then, humingi. Di ba? Kanina sabi, ibibigay niya lalong higit ang iyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang tanong, hiningi mo na ba yung kapuspusan? Hindi lang yung kakaunti. Gusto niya ang Panginoon yung more. Okay? Then, last is, pangatlo, tanggapin. Tanggapin na may pananampalataya. Kasi paminsan binibigay na ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, ito yung nag-ano niya eh. Maghintay kayo, ibababa niya ito. Ibibigay niya, ibubuhos na sa inyo. Binibigay na ayaw mo pa naman tanggapin. Okay, sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Okay, ready ka na ba? And then, buong pagpapasakop at pagsuko. Ang sabi sa verse 37, sa kauli-ulihan at pinakatatanging araw ng piyesta, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, kayong nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa nalulahati. So, ready ka na ba na tanggapin yung pangako ng kapuspusan ng Panginoon? Tumayo po tayong lahat. Meron daw po 3 kondisyon. Alisin po natin yung mga bangko. Yung sana sa online, kahit